daw sighting, sir, si Atong Ang sa Vietnam? Intelligence reports na dumating na doon daw siya sa Vietnam. Yung sa intel niya, sir, kailan pa siya, sir, nakita? Parang 1 month ago dumating na intel sa atin. Pero bine-verify namin ngayon sa through back channels yung kung totoo hindi sa mga counterparts ng namin counterparts ko sa Vietnam. Opo. Sir, ibig sabihin ba niyan, sir, confirmed na nakalabas siya dito sa Pilipinas? Again, it is an intelligence report and we are following it up and we are for confirmation yan dyan sa Vietnam authorities. Sir, Third Ann Malonzo po ng Sunstar. So, sir, ibig sabihin, kung wala tayong record ng BI na nakalabas pero may intel na nandun siya, most likely, hindi siya dumaan through proper channels, no? Yes, wala siyang record sa BI na dumaan eh. So most probably sa backdoor siya dumaan doon sa Mindanao part. Sir J. Mark po. Sir, may extradition treaty ba tayo sa Vietnam? I have to check. I don't have kasi kanino madaling araw ko lang nakuha yung report eh. So I'm having my staff check daw kung anong status kung meron tayo. Sir, do you think why Vietnam? Tension na doon daw siya. Hindi kaya, sir, may yung business niya, nag-expand na siya doon? Mahirap doon eh kasi communist ang government doon eh. So very strict sila sa law and order. Sir, So I don't think na makakatayo siya ng negosyo ron. Sir, si Chino. Pero kasi yung mga pogo sa Cambodia nag-crackdown na eh. Oh. Sir, si Chino. Pinipigilan na rin sila eh. Sir, si Chino ng GMA News. Sir, does this in any way relate dun sa earlier information that he may be possibly hiding in the Golden Triangle area? Yung mga ganun, sir, na mga... Yes, I think it's related that. The latest is that Cambodia has begun cracking down on the pogos already doon sa lugar nila. So I think lumilipat, nagdi-disperse na naman sila. Kaya dito kasi we're very vigilant dahil binuksan na yung tourist visas para sa Chinese, di ba? So double time kami sa mga LGUs na siguro doon hindi makaka-re-establish ng pogo dito sa Pilipinas. Sir Edniel po sa DZRH. Na-monitor ba natin, sir, ano yung mga huling niyang activities sa Vietnam? Wala pa. It's just a raw intelligence information. Pero sir, na-establish ba natin kung nanggaling siya sa Cambodia talaga or talagang from Mindanao? Again, wala kasi nga amin dyan eh, di ba? Walang, in the underworld, they don't leave any fingerprints behind. So, these are intelligence reports that we are validating and we continue to validate para makita natin talaga. Secretary, nakakausap niya yung abogado ni Atong Ang. Ano ho yung sabi niya? Ano yung claim? Hindi ko siya nakakausap eh. I have no contact with the lawyers of Atong. So, I understand ongoing yung search po ninyo dito sa Pilipinas. Kamusta na po yun? Non-stop naman tayo. We've done over 200 raids in the last 3 months. So, negative pa siya dito sa lahat ng known mga cohorts niya, yung mga kasama niya. Kasi ang mundo niya, puro sa bugero eh. So, ang dami na namin pinuntahan na lugar. Negative naman sa lahat ng pinupuntahan. But we will never stop looking. Tuloy-tuloy ang search namin sa kanya. Sir, clarify ko lang, 200 po yung areas po na napuntahan na natin. Almost around that time, around that number. Ang dami namin pinuntahan. Tsaka tuloy-tuloy yan, hindi titigil yan. Sir, may mga talks na tayo with the Vietnamese government? Back channel pa lang, hindi pa formal kasi if you request something that is non-existent, makaka-strain ng relations yan eh. So we have to verify first through back channels kung doon talaga. Then we will file the appropriate actions after. Red notice. Sir, may red notice na po ba si Atong Ang? Alam ko canceled ang passport. Pero hindi ko alam kung may red notice na. Yung kay Saldi ko kasi November pa kami nag-apply, pero na yun na nagpalot ng PCTC. So we will check this week kung na-issue na yung red notice para sa kanya. Pero Sir Jason po ng Inquirer, pero sir yung sa red notice po for Ko on another note, yun po we're expecting it to be released soon? Yes, kasi we've complied with all requirements. Binigyan na namin lahat. We began November pa lang. Nag-apply na kami. There are requirements left and right. Pinakita na namin lahat. Kakapalit lang kasi ng PCTC. So, we will look for the new leadership to work on the matter to coordinate with Interpol para malabas yung red notice. How soon, sir?
Well, again, we submitted it last November. Kakapalit lang ng leadership ng PCTC. So, kukulitin ko sila for the next 2 weeks. Kukulitin sila para tingnan natin kung ano results. Secretary, thank you so much po sa oras po ninyo. You're welcome. You're welcome. Kay Atong Ang muna po ito tayo. Namataan daw po siya sa Vietnam. Ano pong detalye? Merong intelligence report na dumating na nasa Vietnam daw si Atong. So, gumagawa kami ng hakbang ngayon para mag-communicate through back channels. Bine-verify namin kung dumating talaga sa kanila. Kasi ang latest report ay sa Cambodia, nag-crackdown na ang Cambodian government sa mga POGO, lahat ng mga operasyon doon. Kaya ang report sa amin ay lumipat naman siya ng Vietnam. Okay po. Yung mga una po kasi natin na sighting sa Cambodia, sa Thailand, paano po yun? Lumipat po siya ng ibang bansa? Parang ganun eh. Nung nag-crackdown na, nakalusot siya doon through the back door na naman. Nakarating daw siya ng Vietnam. Kailan pa raw po ito? I think for the last month, Yeah. wala. Wala siyang record sa BIA na nakaalis ng bansa. So most likely po saan po kaya siya dumaan? Through the back door yan eh, most probably. Doon sa back door natin doon sa may Barm region. Very close to Malaysia kasi yan eh. Sa Mindanao po. Mindanao, Okay. Sir, bakit po kaya sa Vietnam? I don't know exactly. Ayun lang ang dumating na report sa amin. Doon siya. Pero wala naman po siya doong negosyo, kakilala. Hindi pa namin alam. Again, it is raw intelligence information. So, we are verifying it. Ayan, through back channeling muna. Pero yung negosyo po, possibly kaya nakapag-expand po siya sa Vietnam? Hindi pa namin alam. No verified reports on that yet. Saka stricto po ata doon. Oo nga, oo. Ibang form of government doon. So again, we still have to verify. We will find out in the next 2 weeks na I'll update all of you. Okay po. Sa ngayon po ba meron na po siyang treaty? Nakikipag-ugnayan na po ba tayo sa Vietnam para sa extradition? We cannot until we verify that he's there. Hindi kami pwede mag-apply ng extradition treaty. So, itayin muna natin yung veracity ng report sa amin. Mm-mm. Pero dito po sa Pilipinas, tuloy-tuloy pa rin po yung paghahanap Oo, natin. tuloy-tuloy. Hindi tayo tumitigil. We've done almost 200 raids all around the Philippines in the last 4 months. So, tuloy-tuloy ito. Hindi kami titigil. Okay po. Kay Zaldico naman po tayo. Meron na raw po tayong red notice na inaasahan? Oo, nakompleto na namin lahat ng requirements namin. Nag-apply na kami sa PCTC. So, we should receive word pretty soon tungkol sa red notice sa kanya. Gaano ano po yung soon? Hopefully, within the next 2 weeks, nandiyan na siya. Okay po. So confirm po na nasa Portugal po siya. Yes, confirm na doon siya. Okay. Tapos po sir, 'di ba meron po tayo mga pending cases po doon sa mga Sunwest Corporation po na mga kamusta po yung pag-welcome po natin doon sa mga warrants na ito? Dalawa na lang kukunin namin. Mm. Dalawa na lang, isa nasa New Zealand, isa nasa New York. So, in-apply na rin namin na red notice yung dalawa. Approved na po ba ito? Malapit na. It should be done soon. So, mga 2 weeks din po, ganun din po. Maganda rin. Apo. Sek, yung ano na lang po, commitment nyo po sa ating mga kababayan po na talagang mapapauwi po natin ng bansa itong mga pinaghahanap. Hindi tayo titigil hanggang mapauwi lahat yan. Justice must be served. Justice must be given. Alang-alang sa lahat ng mga Pilipino na umaasa na magkaroon ng hustisya, gagawin namin na lahat. Ibig sabihin po, aarestuhin po sila? Opo, nakita nyo naman sa QCPD, 4 na po yata on the first night ng operations, 4 na po na-aresto. Diba? So, lahat yan gagawin namin. Papatupad namin talaga ang batas. Marami-rami po ito, Sek. Ano po yung kasiguraduhan po natin na hindi po siya maaabuso tulad po nung nangyari noong drug war? Hindi naman kami JK. Ano na kami? Make the country safer. So, in that respect, I will do what I have to do to make it safe.
Okay po. Last na lang po, Sec, ang recorded pala po natin na mga nahuli kagabi ng QCPD pa lang ay 400 plus na. At karamihan Yes. po dito ay curfew, mga kabataan po. Yes. Yung mga, Yes. sir, ang mga minors ba natin, may parusa kasi 'di ba, may bayad. Paano po 'yung magbabayad din po sila? Warning pa lang naman. Pero yung mga magulang ngayon, kailangan sila ng maging responsable sa mga anak nila. Tsaka DSWD naman dadaan lahat yan. So ibig sabihin po, yung mga nahuli po